ang mga kaalyadong bansa natin na malalaki, ano yan nakadepende ang kanilang security sa Amerika. Di ba? Kasi yun ang role ng Amerika eh. Ang panatilihin ang kaayusan sa mga bansa na kung may magtatangkang guluhin ang bansang yan, nakaalyado nila, ay kasama sila sa mga kikilos para hindi magtagumpayan. Yun ang role nila. Kahit na ang ibang malalaking bansa. Kaya nga, pag sinabi ng Amerika, kasama lahat yung malalaking bansa at yung ibang maliliit na bansa. Alyansa yan. Meron tayong United Nations at meron tayong mutual interest. Hindi ba? Ano gusto mong kapalit? Hindi. Ang daming interest ng Amerika. Ano gusto mong kapalit? Hindi ba? Naturalmente. Hindi one way. Katulad sa China. Meron kang proteksyon dahil wala nga tayong kakayahang maipagtanggol ang ating sarili. Sila na nagsasabi niyan. Gobyerno na natin. Mga kaibigan. At ang masama, wala ng confidentiality. Wala na. Para saan pa yung mga intelligence fund ninyo? Wala na yan eh. Pero, kung maganda at mabuti ang pakikitungo ng nasa administrasyon ngayon sa mga kaalyadong bansa, galit na lahat sa kanya yan eh. Isolated na yan eh. Unti-unti na tayong pinagkakaisaan. Kung ano magiging hakbang, halimbawa, kamukha yun sa pinatitigil na kontrata, ibinan ng Amerika. Pinananawagan din ngayon nila sa iba pang Southeast Asian countries. Nagsalita yata sa Vietnam si State Secretary Pompeo. Kung ano yung sinasabi natin eh. Asan ba yung balita na yon? Tungkol dun sa sinabi ni Pompeo eh. Babasahin ko kung nandito, mga kaibigan. Asan ba yun? Sandali lang ho ito. Washington top diplomat urged Southeast Asia on Thursday to cut ties. Putulin na ang panawagan ni Secretary of State Mike Pompeo na putulin na ang pakikipag-ugnayan sa mga Chinese company na tumulong at tumutulong ng pagtatayo ng isla sa South China Sea. Ito'y ilang linggo nakakaraan, di ba? Binlacklist nga nila mga 200. Sipin ninyo na kumpanya na nagtatrabaho, na gumagawa doon sa mga teritoryo natin, nagtatayo ng mga infrastructure. Yun ang sinasabi natin. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hinihimok nila na magkaisa na mga bansa. Yan na rin ang ginawa ng malalaki. Itong Southeast Asia, maliliit na bansa to, kasali tayo dito eh. Pero, nauna nang, di ba, sinabi ni Presidente Duterte na hindi raw siya susunod o gagaya doon sa ginawa ng Amerikano. Pero gagawin niya ng lahat.
Sino maiiwan? Tayo. Kaya dito lahat, pagsasamantalahan tayo, nakita ninyo, gagawin nilang ano ito eh. Kasi nga itong Pilipinas, sabi ko sa inyo, kapag ka ang Amerika nalagay sa panganib, para mo na ring inilagay sa panganib ang lahat, ang interes, ang security ng malalaking bansa at maliliit na bansang magkakaasama, nakaalyansa ng Amerika. Inilalagay mo silang lahat sa panganib. Kaya lilitaw, ito si Presidente Duterte, magiging Saddam Hussein yan. Anong kategorya ba ni Saddam Hussein? International terrorist ang labas mo. Diba? Sapagkat panganib ka sa seguridad ng maraming bansa ito pa naman Pilipinas, itinuturing ito na strategic defense ng Amerika. Pag nawala yung strategic defense sa kanila, nawalan din ng apektado ang lahat ng mga bansang umaasa sa security tinatamasa nila sa Amerika. Mga kaibigan, kaya yun ang dahilan kung bakit ang mga malalaking bansa nagpadala na rin ng kanilang mga barko de gera diyan sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, sapagkat pati sila mga nganib, kaya dapat nagkakaisa. Pero dito, ikinokompormisyo na ang Pilipinas sa panganib. Mga kaibigan, hindi ka na, wala ka talagang, saan ka kukuha ng information? Ang meron niyang mga information na yan, may kakayahan dyan na makakuha niyan at makapag-share sa atin, yung inaway mong mga bansa. Hindi ba? Pag hindi ka binigyan ng Amerika, wala magbibigay sa'yo. Sino merong information tungkol sa ginagawa ng China? Accurate information. Kung sino yung itinuturing ng Amerika na kaalyado nila at hindi panganib sa kanila. Yung sinasabi ni Roque na kapalit nung paggagawad ng pardo na hindi naman hiningi, mga kaibigan, kay Pemberton, kapalit daw bakuna. Ano? Alam nyo kung yung information na sinasabi ni Lorenzanang wala tayo, hindi rin ibibigay ng Amerika sa atin yan. Alam nyo kung bakit? Kahit na magsip-sip pa kayo, yung ginawa nila dahil kay Pemberton, sa palagay ninyo ganun-ganun lang yung ginawa ninyong perwisyo sa mundo. Pinerwisyo nitong pagpapapasok natin sa China at pagpapabaya ng administrasyong ito sa ginawang paglapastangan ng China sa ating soberenya. Nilagay natin sila sa panganib. Idinamay natin sila. Pinangangalagaan nila ang teritoryo ng Pilipinas dahil ito yung strategic defense ng Amerika na makakaapektado ang lahat ng bansa. Pag naisapanganib mo yan, isinapanganib mo Di ba? So, bakit kami magbibigay ng kung ano kailangan mo? Di ba? Hindi naman kami tanga. Kung lokohin mo kami, lalo na yan, pa-iba-iba sinasabi. Iba sasabihin ngayon, iba sasabihin bukas. Yun ang sinasabi natin, wala ng credibility.
wala ka na ring access to any intelligence information. Ganon kasimple lang ang paliwanag niya. Common sense yun eh. Mga kaibigan eh. Bakit pa pagtitiwalaan kayo? Hindi ba? Hindi ka na pagtitiwalaan. Bibigyan ka ng bakuna? Ha? Baka sa puwet si Roque. Yung sinasabi niyang bakuna. Bakuna sa puwet. Ha? Ayun. Pero, wala ka ng credibility, mga kaibigan eh. Pinagtatawanan na nga lang si Presidente Duterte, di ba? Sa ibang mga bansa ngayon. Sa Amerika pala, ganun din eh. Kinokomentaryan, ginagawa na siyang katawa-tawat, yung kahiya-hiya. Di ba? Yung ginagawa sa Japan, yung pagmumura niya, inanalyze ng mga commentator. Ano yan? Yung sinasabi niya, ang laswa. Ha? Tapos yung sa gasolina, di ba? Hugasan yung face mask. Yung mga Hapon hindi nakatawa. Napapailing. Mga kaibigan. Nagkamali sila, ibig sabihin, nagkamali rin kami ng una. Di ba nung una, hangang-hanga si Abe? Diyan, di ba? Tuwan-tuwa si Abe. Nakahalata. Hapon, di mo maloloko yan. Ha? Sa umpisa, mabobola mo. Pero nakakatunog yan. Ang lahat kasi ng nakakausap nito si Presidente Duterte, akala niya, politikang Pilipinas lahat ng bagay. Hindi. Nakasakay naman si Locsin. Pati English, pati lingwahe nating Pilipino, mga kaibigan, dinapurak pa nito eh. Niyuyurakan sariling wika. Dapat daw alisin na yan, English na raw. Akala mo ba siya nakaimbento ng English kung makapagsalita Ha? English naman yan, di maintindihan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, para sa kaalaman ng iba, si Secretary of State Mike Pompeo nagsalita nga po sa saan ba ito? Sa Vietnam yata sa Regional Asian Summit hindi tama, sa isang Regional Asian Summit meron siyang sinabi, don't just speak up. Hinihimok niya ang mga bansa sa Southeast Asia. Saan pa susunod yung mga bansang yan? Diba? Hindi sa Amerika, sapagkat lahat yan kita nyo yung sa Papua New Guinea. Alam ba ninyo? Ang Papua New Guinea, mahirap na bansa. Tinutulungan ng Australia yan. Umutang din sa kwan yan Sa China yan Alam ba ninyo, ginawa ng Papua New Guinea? Dahil sa inagrabyado sila. Katulad ng ginagawa ngayon sa Pilipinas. Mga kaibigan, meron bang pakikitungo na ganun? Inaagrabyado mo yung bansa na sinasabi mo, kaibigan mo. Pagkatapos puro sa'yo lahat ang pakinabang. Dinidiktahan mo ang ekonomiya nila. At kinokontrol mo ang ekonomiya ng mga bansa. Ano ginawa ng Papua New Guinea? Sinwindel na sila. Ayaw na silang bayaran.
Alam nyo ang dahilan? Yung kanilang national security. Ginagamit na ng China yung kanilang mga itinayong negosyo katulad ng Huawei. Communication yan para labagin ang national security ng Papua New Guinea. Para mawalan sila ng laban. Katulad ng ginagawa ngayon na pinapayagan ng ating gobyerno. Sipin ninyo yan. Ito. Sabi ni Pompeo, it was time for Southeast Asian governments to reconsider their own relationship with firms working in the sea. Ito yung tinutukoy nilang mga kumpanya na ginamit ding kumpanya ng China sa pagtatayo nila ng artificial island. Tinambakan yung mga teritoryo natin at tinayuan ng mga facilities. Ito pa nga si Lorenzana nagsasabi, nandyan na yung mga armas nila. Para saan yan? Di, ipinapahamak tayo. Imbes na doon sa mainland China, nakalagay ang mga missile nila para makipaggera man ng Amerika sa kanila, hindi tayo masasali. Hindi. Dito dinadala ng China ang gera sa Pilipinas. Mga kaibigan, para dito tayo ang gaganap ng mamamatay sa gera ng China. Nanililikhang gera ng China. Mga kaibigan, sabi niya ni Pompeo, dapat daw i-reconsidera yung relasyon dito sa mga kumpanya na yan na nagtatambak dyan sa dagat. Katulad dito sa Pilipinas, di ba dagat yan? Yung coastal natin na kinokontrol na ng mga inche, kasabwat itong mga opisyal, DENR, naturingan, nakaupo dyan, retired AFP. Mga kaibigan, si Simato, ginagamit niya yung masisiba sa pera, natauhan niya sa pagpapayaman nila, nang walang pagpapahalaga. Walang, ano ba tawag doon? Yung walang pakialam. Kung ano ang kahit mapahamak ang bansa at ang mamamayan, importante magkapera sila. Ang sabi ni Pompeo, don't just speak up. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan nating mga mamamayan na tayo ang gumanap ng papel. Na magsalita tayo laban sa China, manindigan tayong mga Pilipino laban sa ginagawang paglapastangan sa ating kasarinlan, mga kaibigan, sa ating soberenya ng China. Ang sabi ni Pompeo, don't just speak up, but act. Huwag kayong magsalita lang. Kung hindi, kumilos kayo. Yan ang panawagan ni Pompeo sa 10 foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, sa ginanap na online summit. Online pala ito. Kumbaga, teleconference. Reconsider business dealings with the very state-owned companies that bully ASEAN. I-reconsider ninyo ang negosyo. Diyan sa mga state-owned companies. Ibig sabihin,
pag-aari ng gobyerno ng mga kumpanya yan. Lahat ng kumpanya ng China, kumpanya ng gobyerno nila eh. Kontrolado lahat ng gobyerno. Ha? Na mga nambubuli sa ASEAN coastal states in the South China Sea. Sipin ninyo, di ba ganyan na sinasabi natin? Don't let the Chinese Communist Party walk over us and our people. Huwag tayong pumayag na itong komunistang inchik, tapakan tayo at ang ating mga mamamayan. Mga kaibigan, sabi naman ng Foreign Minister ng ni Foreign Minister Pham Binh Minh ng Vietnam, this has eroded trust and confidence, increased tension and undermine peace. Yan itong ginagawa ng China ay sumisira o nagpapaguho sa tiwala at kumpiyansa at nagpapalala ng tensyon na minamaliit ang kapayapaan, seguridad at ang rule of law in the region. Sabi ko sa inyo yung rule of law, doon tayo lagi. Huwag tayong lilihis doon. Walang masama na maniwala ka kung kanino. Pero pagdating sa national interest, pag sinabi mong national interest, kasama ang national security, lahat, ano tawag mo dyan? Yun ang rule of law. Katulad halimbawa sa pinag-aagawan teritoryo, atin yan. As far as the law is concerned, base sa UNCLOS decision na pabor sa atin, kinikilala ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa, itong mga Southeast Asian countries na ito, kinikilala nila, European countries, yung desisyon na yan. Kaya tayong mga Pilipino na lang ang pag-asa ng ating bansa, ng ating mga anak, ng ating mga susunod na henerasyon. Hindi lang tayo dapat magsalita. Mga kaibigan, yun ang sabi ni Pompeo. Yun ang sinasabi natin, di ba? Iparating natin. Paano mo ipararating ang malakas na mensahe? Huwag tayong umasa dyan sa mga nagrararally labang kay Pemberton. Pero sa China, ayaw mag-rally niyan. Paano? Komunista rin Mga kaibigan ang ideology nila communist din Ayaw daw nila ng diktadorya. Ano ba tawag mo sa China? Di ba dictatorship yun? Komunism Kaya doon hindi malaya ang media ron. Ultimo mga reliyon doon, sinusunog. Yung ginawa sa Mongolia. Sa China mismo, merong isang lugar. Xinjiang ba yun? Ang mga nakatira doon, mga isang sekta ng Muslim. Inuunti-unti na sila. Nire-restrict na sila. Lahat sila naka-CCTV. Hindi na sila makakilos doon. Ipinagbabawal na ang relihiyon nila. Sipin ninyo yan, Mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, pinagbabawal sa China yan. Komunista yan. Sabi ko nga sa inyo, ang komunista, walang Diyos yan. Bawal sa kanila yan. Ang tawag nila sa relihiyon,
lason. Mga kaibigan. Kaya, yun lang ang pag-asa. Tayo na mismong mga mamamayan na lang. Dahil wala na, umaamin na ang gobyerno. Ultimong, itong mga taga-National Defense, Armed Forces of the Philippines, sa halip na hindi sila sumunod sa illegal na pinag-uutos sa kanila sapagkat taliwas sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yung pinagagawa sa kanila, huwag kayong makialam dyan sa isipin mo yun. Parang sinabi, huwag mo ipagtanggol yung bansa mo. Ikaw pa may kasalanan pag nagtanggol ka sa bansa mo. Isipin mo yun, mga kaibigan. Ang pinaka magagawa na lang nating mga mamamayang Pilipino para sa ating bansa. Ngayon na pa kailaman yung Pemberton, rule of law yan eh. Husgado na yun. Yung nagpalaya kay Pemberton, yun din yung humatol sa kanya eh. Ay, dumating na rin sa punto eh. May batas, GCTA. Bakit hindi nyo ipaglaban na kasi sinasabi nga karaniwan na nating talagang daing yan, tayong lahat. Bakit ang batas nagagawa lamang na ipagkakaloob lamang ang pribileyo sa batas kapag ka ikaw mayaman, mahirap? Paano? Etong mga lumalaban sa kaapihan, mali ang approach nila eh. Naghahanap lang sila ng ganong issue na magagamit. Kung talagang ayaw mong mangyari yun, di ba? Tumbukin mo. Katulad ng minumungkahi natin kagabi. Ayaw mo nang mangyari ang ganyan. Gusto mo makinabang din sa pribileyo ng batas ang mga maliliit na preso na walang kakayahang makapagbayad ng mahuhusay na abogado at walang kakayahang maipagtanggol ang kanilang sarili. Tumbukin mo yung tama. Ano yung tama? Abay, maghain din kayo ng petisyon. Hindi lamang laban sa kung ano-ano, kundi para ang Supreme Court ay magpalabas ng mahigpit na kautusan sa mga hukuman na kapag ka ang isang bilanggo bago mahatulan, kinakailangang yung judge mismo i-require na yung BJMP at sino-sino pa, ang PAW, mga government official, na kanilang bago igawa ng desisyon ng isang kaso, ang pagbaba ng hatol sa isang kaso, kinakailangan kumpleto ang datos kung kailan nakulong ang isang preso upang pakinabangan niya yung nilikhang batas na GCTA, isang pribileyo para mapagaang ang sintensya sa lahat ng mga preso. Huwag kayong mamimili. Ang hirap ginagalit lang minsan yung tao. Pag mayaman, ayaw naman nilang makinabang. Di ba? Parang sa Amerika, yung issue na racial discrimination. Sa totoo lang, yung mga itim ngayon, yan ang numero unong nagdi-discriminate Yan ang unang-unang lumalabag dun Yan, wag mo lang di makatalo yan, sasabihin racist ka Di ba?
Yun ang sandata nilang ginagamit eh. Kasi pag tinawag silang black, racist ka raw. Pag tinawag mong white yung puti, hindi racist yun. Anong klaseng batas yun? Anong klaseng pagkaintindi sa batas? Mali eh. Mga kaibigan eh. Paano kung akusahan ka ng racist ka kahit na hindi ka naman racist? Mga kaibigan, di ba? Di talo ka na. Dudumugin ka na. Ano tawag doon? Mabrul. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tignan ninyo itong isang balita na isang teenager ang isinugod sa ospital. Sa Thailand dito eh. Pagkatapos na siya, pagkatapos na ang isang 4 na piye, 4-foot python. Yung python, di ba, sawayan? Ay kinagat yung pumputotoy niya. Habang siya ay nasa CR. Umiihi, Nito lamang, September 8. Ang pangalan nitong bata, 18 years old eh. Shirapop Musukarat. Siya po ay tinuka ng ahas, At sa kanilang bahay, sa Thailand, sa Nonthaburi, Thailand. Nag-viral po ito as per viral press via The Sun the next day. Una raw, nakaramdam siya ng sakit at bigla niyang mabilis niyang tinignan, yumuko siya. Pagyuko niya, nakita niya yung panga ng sawa na nakakagat doon sa kanyang putotoy, sa dulo ng kanyang putotoy. Pagkatapos sabi niya, ayun, maraming dugo, maliit lang yung ahas, pero ang kagat nito masyadong malakas. Sabing ganon, mga kaibigan. Ngayon, sumigaw daw siya ng pumalahaw siya, mga kaibigan. Habang siya'y tumatayo at yung ahas hindi bumibitaw, doon sa kanyang putotoy. At sinara niya ng malakas yung pinto para sakali maipit yung sawa. Mga kaibigan, pagkatapos daw na pagkatapos bitiwan ng sawa yung putotoy ni Muskarat, bumalik yung gumapang pabalik yung sawa doon sa inodoro. Kasunod nung insidente, dumating yung emergency personnel ng ospital para gamutin yung sugat nung teenager na natamo sa kanyang putotoy. At tapos tinahi yung sugat at yun, in-sterilize, nilanggas, mga kaibigan, ng antibiotic. Parang bagong tuli, nilanggas. Nalaman ng nanay niya na yung
yung sawa, hindi naman makamandag. Di ba? Sabi ng doktor, sabi ng doktor, daw sa kanya, sabi nitong teenager, ang sabi ng doktor sa kanya, magagamit niya na ulit na parang normal yung kanyang putotoy. Ilang araw lang magagamit niya na ulit. Yung kanyang nanay naman napansin sabi ng nanay niya na siguro sa susunod mag-iingat na yung kanyang anak tuwing gagamit siya ng toilet, ng CR. Samantala, yun daw mga authorities ay nagawa nilang maalis yung sawa doon sa toilet. At pagkatapos pinakawalan. Kasi bawal sa kanila yung Alam mo yung mga Thai, ultimong langgam, di bawal patayin dun Kaya lang, dito po sa balitang ito, naalala ko yung kwento, nangyari na rin yan doon sa dalawang magkaibigan. Di ba, sa may mga talahib, pagka masukal na ganyan may mga ahas-ahas dyan di ba? Yung isa doon sa dalawang naglalakad sila napadaan sila sa masukal. Gabi pa naman, gabi. Di napaihi yung isa. Sabi nung isa, ihi muna ako. Pag-ihi niya ngayon, biglang natuka ngayon siya ng ahas. Doon sa putotoy din. Tinuka ng ahas. Napasigaw siya. Sabi, narinig nung kasama niya, sabi, ba't ka sumigaw? Nako, natuka ako niya ng ahas. Saan? Dito niya sa putotoy Nako, sabing ganun. Wala pa naman tayo masasakyan dito. Paano kitang dadalhin sa ospital? Baka may kamandag yung ahas. Mabuti na lang, may cellphone ako. Teka, tawagan ko yung kaibigan kong doktor. Tinawagan niya ngayon. Sandali lang tatawagan ko. Sabi niya, Dok, ano ba kailangan? Kasi itong kasama ko, kaibigan ko, natuka ng ahas Ganun ba? Kailangan madala mo kaagad yan dito sa ospital para magamot natin. Kung hindi, mamamatay yan. Noong paraan para, wala pa kami masakyan dito. Hindi kami agad makararating dyan. Para ang immediate na kuwan mo dyan, na first aid mo dyan, sipsipin mo kung saan yung natuka siya ng ahas. Ganun ba? Sige Dok. Pinatay na. Pagbalik niya rin sa kaibigan niya, tinanong siya nung kaibigan niya, pare, nakausap mo ba si Doc? Sabing ganun. Nakausap ko. Ano sabi? Sabi, mamamatay ka na raw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Wala nga naman sip-sipin niya yun. Mamatay ka na raw. Ang mga katropa natin, Arlene Tanyedo Barrias at Mon Barrias sa Amsterdam. Salamat sa inyong mag-asawa sa ipinadala ninyong naihanda namin tuloy kanina. Wala naman kaming balak maghanda. Pero nairaos ang birthday dahil kay Arlene at kay Mon. Nasurpresa tayo. At sa Italy naman ang ating katropa doon si Joel Diaz at Carolina Lugi. Yan. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. At mga katropa natin dito, Kaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina. Sa Guam, andun po si Jung Gases.
vocalist ng dating Abracadabra. Sa Guam din po si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya na pawang musician. Si Jun Di Valencia, mahusay na singer, actor. Salamat sa kanta na inihandog mo sa ating may bahay. Nakalimutan ko, dapat pala yun ang pinatugtog natin, di ba? Alam, may signature tayo rito eh. Ngayon, si Susana de los Santos, Rosita DC, ano ba? Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, Kaenyang Mina, Kaani Flor Mata Saludes. Sa Chicago si Mirna Guillermo at nasa Florida naman si Roxanne Rankin. Si Mickey Latorre ng Osaka, Japan. Binabati natin Los Unidos Juventus ng Canada. Si Bel La. Si Hubert Ivan Pang. Jermaine Isidro Aguila at Maricel Herrera ng Taguig. Alberto Puno, Marisa Martinez, Cindy Hobellar ng Paris, France. Sergio Gerulaga, Brenda Espeleta, Leonida Tolentino, Jomar Apolinar, Shera Charlie de Guzman. Ano to? Sandali mahirap magbasa rito eh. Yun, sakop na raw talaga tayo ng China. High treason ang tawag dyan. Sama mo na betrayal of public trust. Japan, Australia, United Kingdom, United States, Malaysia, Brunei at marami pang ibang bansa ang gigil na sa China. Pinahamak tayo ni Presidente Duterte, sabi niya. Yun na nga sabi, kupal yan, hindi epal, may court decision na nagpardon pa. Hindi ako, tingin ko ron, di naman yung bakuna eh. Mahilig lang talaga sa bakuna si Roku eh. Nambabakuna ka. Sabi ko nga, di ba? Sumausaw para mangagaw ng karangalan, credit grabbing. Para siya ang bida, di ba? Bako na ganun yan. Mahilig sa pelikula yan eh. Mahilig mag-artista. Kita mo, maraming nilagay na artista. Kaya na yung pinaglalagay niyang artista pang stage show eh. Si Arnel Ignacio. Lintikan saklob niya sa ulo, no? Mga kaibigan. Zitaku Ador Russell, Junior Dal ng California, Jermaine Isidro Aguila. Binabati rin natin si Maricel Herrera ng Taguig. Birthday din pala niya ngayon. Happy birthday kay Maricel Herrera ng Taguig. Si June de Los Angeles, si Alexian Saint Alexius, Cyril Belen, TC Cuevas, Eric Rosero, Ernesto Miranda, Leonor Roy, si Roy Japantor na binabati natin sa Japan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay
Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Martin Andanar! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na